Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka papabayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus. Wala ng buhay na gaganda pa kung di ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon. Wala ng buhay na gaganda pa kung di ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang ito nadarama, o Panginoon. Ikaw na nga talaga. Pa, hindi na lalayo pa ang buhay kong ito, iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa, Jesus, ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko, kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Wala ng buhay na gaganda pa kung di ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang ito nadarama, o Panginoon. Wala ng buhay na gaganda pa kung di ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang ito nadarama, o Panginoon. Ikaw na nga talaga. Pa, hindi na lalayo pa ang buhay kong ito, iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa, Jesus, ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko, kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Sa'yo, hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa, Jesus, ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko, kaya't ako'y naglilingkod sa'yo. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Good morning, Jesus! Blessed Monday sa lahat ng mga kapatiran po natin nandito sa loob at saka sa kanilang mga tahanan. Lord, nagpupurit nagpapasalamat po kami sa magandang araw na binigay mo po sa amin. We thank you, Lord, sa masarap na pagtulog, maagang paggising, malakas na pangangatawan, sa masayang pananaw. Maraming salamat po, Lord, sa buong isang linggo na pagkalinga mo po sa amin. At pagpo-provide niyo po sa amin, iningatan po kami, Lord. Iniligtas, kinalinga. Maraming salamat po.
At Lord, punong-puno po ng pag-asa ang puso namin sa ngayon darating na linggo na ikaw na naman po ang mangunguna sa aming lahat. Sa lahat ng aming mga gagawin, iisipin, sasabihin, Lord, ikaw lang po ang aming inaasahan. Sa umagang ito, Lord, muli, ang patnubay po ninyo ang hinihingi namin. Mangusap po kayo, Lord. Lahat po ay makikinig. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord, mga kapatid. Kamusta po kayo? Wala nang sumagot. Oo. Kamusta ang Comfy family? Parang di tayo mag-grow at mag-glow together niyan eh. Di tayo together eh. Isa pa. Kamusta ang Comfy family? Oh. Let's glow together in the service of our Lord. Yan. Talaga yan. Dapat ano yan. Kaya acclamation yan eh. Oo. Pagka nagganyan ka tuwing umaga, magigising ang natutulog na kung ano man ang tulog dyan. Magigising, pati mga kasama mo sa bahay. Thank you, Lord. Okay. Ang atin pong memory verse of the week ay makikita natin sa Jeremiah 8:4. Sa Good News Version po tayo. The Lord told me to say to His people, when someone falls down, doesn't He get back up? If someone misses the road, doesn't He turn back? Okay, yan ang ating memory verse. Kapag ka ang isang tao ay bumagsak, hindi siya mawawalay dahil ang Panginoon hawak siya. Yan ang ibig sabihin yan, hindi ba? If someone misses the road, doesn't he turn back? Oo nga naman. Na-miss mo na nga eh, hindi ka pa ba naman babalik? Meron kasi yung kinalaman doon sa ating lesson sa umagang ito. Pero bago ang lahat, mag-good morning muna tayo sa mga magagandang anak ng Diyos. Kagaya ni Sister Lorna Pehi at kay Brother Joseph Bibe. O, kamusta kayo dyan, mga shindero? Dyan sa tabi ko. Magandang umaga sa inyong lahat. At sa lahat, at sa 84 katao na nandito. Good morning, Sister Tess Mercado. At si Mama Chay. Mama Chay, pwede bang umiti ka naman sa picture mo? Oo. Mama Chay, pakita mo naman yung ibig mo pagka nagpipicture ka. Para baka kala nila hindi ka masaya. Oh, maligaya yan sa Amerika. Kaya talagang gano'n siya magpa-picture. Mama Chay, ngiti ka naman ha. At sa mga kapatiran po natin sa Katandala na nag-celebrate ng kanilang anniversary. Thank you, Lord. At good morning din kay Sister Millet na tuwing linggo ay nandito na. Thank you, Lord. At kay Angel na nakapanood ngayon ng live. Jel, mukhang ibang oras mo ngayon na. Pugay. Magpugay ang lahat. At kay Sister Dame na mag-o-open na. Ang Nueva Ecija natin ay mag-o-open na ang outreach ng face-to-face. Kaya tuwang-tuwa na sila, mga Cabanatuan, San Antonio, Cabiao. Ayan. Sabihin ko sana, kuya po, iba ba yun? Sa Paniki yun, O yan. Pati ata ang bungabong. Sabi ko kasi kay Jeff, puntahan si Nanay Deli at bisitahin. Hopefully, Oo, kasi wala na si Tatay Nards eh. Pero kahit wala na, marami pa naman ang mga kapatiran natin na nandun. Yan. Thank you, Lord, mga kapatid. Hello kay Jacob. Good morning, Jacob. At kay Roque. Wala daw siyang morning meeting, kaya nandito. Si Angel. Si? Sino si Elvis? Ay, hindi.
Oo, si Jacob pala, laki ng boses, no? Wise men say. Oo. May mga ganun eh. Iba yung speaking voice nila sa kanilang singing voice. Mm-mm. Talo talaga sila ni Bong. Ay, good morning, Shane. Wow, ang mga CSM Core. Present na present. Dahil ba Valentine's Day bukas? Advance Happy Valentine's po sa inyong lahat, mga kapatid. Kayo ba ay may mga plano na para tomorrow? Huy! Ang tatahimik nyo. May plano na ba kayo bukas? Ay, good morning, Peachy at Miay. From Bagong Nayon. Good morning. Galing ah. Sister Corazon, Montinola, good morning. Sister Azon. Oh, nakakatuwa yung mga present ngayon ah. Mama Linda, good morning. At kay Ate Fritz. Okay, Mr. Ed, kamusta ka dyan? Si Minister Ed na may pwesto rin sa Quiapo. Baka maniwala sila. Sister Bennett, Manuntag, good morning. Diyan sa mga taga Kapas. Ha? Good morning din kay Ima ni Sister Letty. Sister Babes and Brother Don, good morning po sa inyo. Okay, mga kapatid. Madami na sila. Thank you, Lord. Okay, bilang pagpapatuloy po ng ating lesson. O, di ba? Inintay talaga kita, Kuya Ernie. Oo. Galing Chicago si Kuya Ernie. Hindi ba mabilis ka lang nga yata ngayon. Nandito ka. Matagal mag-prayer meeting yan si Kuya Ernie, no? Nagano? Okay, thank you, Lord, mga kapatid. Good morning, ate! Happy Valentine's, ate! Sino ang ka-Valentine mo, ate, ha? Si Piolo ba? O si Coco? Oo. Nagparaya na siya sa akin kay Piolo. Si Coco na daw siya. Ate, Happy Valentine's. Okay, thank you, Lord. Tayo po yung magsisimula na. Ay, si Coco Martin daw, di ba? Sumasagot talaga si ate, oh. Si Coco Martin daw. Hindi, si Bel ang taga-type niya. Si Coco. Very good. Dahil may lakad na kami ni Piolo bukas. Si Piolo Bartolome. Thank you, Lord. Okay, ngayon pong araw na ito ay Joshua, na tayo? Joshua 7 and 8 tayo, mga kapatid. 7 and 8 sa araw na to. Basahin ko ba talaga? Ano? Ay, siya lang nakakaalam nun. Ay, 8. Kasi, may kinalaman yun sa ay. Oo. Basahin na natin para makuha natin yung kwento. Kaso, ang haba kung dalawang dalawang chapter eh. Joshua 7. O, sige. Joshua 7. Ngunit nilabag ng Israel ang utos ni Yahweh na huwag kukuha sa Jericho ng mga bagay na pinawawasak ni Yahweh bilang handog sa kanya. Si Akan na anak ni Carmi, apo ni Zabdi at apo sa tuhod ni Zera mula sa lipi ni Huda ay kumuha ng ilang bagay na ipinagbabawal kunin, kaya't nagalit sa kanila si Yahweh. Samantala, nagsugo si Josue ng ilang tao buhat sa Jericho
upang lihim na magmanman sa lungsod ng Ai, na nasa silangan ng Betel at malapit sa Beth-aven. Pagbabalik nila'y sinabi nila kay Josue, hindi na po kailangang pumaroon ng lahat. Magpadala lamang kayo ng mga 2,000 hanggang 3,000 mandirigma upang sumalakay sa lungsod ng Ai. Huwag na ninyong paguri ng lahat, sapagkat maliit lang ang lungsod na iyon. Kaya 3,000 Israelita lang ang sumalakay sa Ai, ngunit sila'y naitaboy ng mga taga roon. Hinabol sila buhat sa pintuan ng lungsod hanggang sa tibagan ng bato. 36 ang napatay sa kanila nang sila'y umatras pababa ng bundok, kaya't natakot sila at nasiraan ng loob. Pinunit ni Josue at ng pinuno ng Israel ang kanilang kasuotan dahil sa matinding paghihinagpis. Nagpatira pa sila sa harap ng kabanang tipan ni Yahweh. Naglagay din sila ng abo sa ulo bilang tanda ng kalungkutan hanggang sa paglubog ng araw. At sinabi ni Josue, Panginoong Yahweh, bakit pa ninyo kami pinatawid ng ilog Jordan kung ipalilipol din lamang sa mga Amoreyo? Mabuti pa'y nanatili na kami sa kabila ng Jordan. Anong sasabihin ko, Panginoon, ngayong umatras sa labanan ang bayang Israel? Mababalitaan ito ng mga Kananeyo at ng iba pang naninirahan sa lupaing ito. Pagtulong-tulungan nila kaming lipulin sa balat ng lupa. Wala po ba kayong gagawin upang ipagtanggol ang iyong dakilang pangalan? Sumagot si Yahweh, Tumayo ka. Bakit ka nagpapatira pa ng ganyan? Nagkasala ang bayang Israel. Sumira sila sa kasunduang ibinigay ko sa kanila sapagkat kumuha sila ng mga bagay na nakatakdang wasakin. Ninakaw nila ang mga iyon at itinago at isinama sa kanilang mga ari-arian. Yan ang dahilan kaya natalo sila ng kanilang kaaway. Natakot sila sapagkat sila rin ay dapat lipulin. Hindi ko na kayo tutulungan hanggang hindi ninyo isinusuko ang bagay na ipinagbabawal ko sa inyo. Tumayo ka at sabihin mo sa bayan na maghanda sila bukas sa pagharap sa akin. Sapagkat akong si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ay ganito ang sasabihin. Ikaw rin, Israel, ay dapat wasakin sapagkat may nagtatago sa inyo ng mga bagay na pinag-uutos kong wasakin. Hindi kayo makakaharap sa inyong mga kaaway hanggang hindi inaalis sa inyo ang mga bagay na iyan. Kaya bukas ng umaga, haharap kayo sa akin ayon sa inyong lipi. Ang liping mapili ko ay hahanay ayon sa kani-kanilang angkan. Ang angkan naman na mapili ko ay hahanay rin ayon sa kani-kanilang sambahayan. At ang sambahayang mapili ko ay hahanay na isa-isa. Ang kakitaan ng mga bagay na pinag-uutos kong wasakin ay siyang iahagis sa apoy, kasama ang kanyang sambahayan at mga ari-arian, sapagkat hindi niya iginalang ang kasunduang ibinigay ko sa kanila. At nagdulot siya ng napakalaking kahihiyan sa buong Israel. Kinabukasan, maagang bumangon si Josue at pinahanay ang buong Israel ayon sa kani-kanilang lipi at napili ang lipi ni Huda. Tinawag ang lipi ni Huda at napili ang angkan ni Zera. Tinawag ang angkan ni Zera at napili ang sambahayan ni Zabdi. Tinawag ang sambahayan ni Zabdi at napili si Akan na anak ni Carmi at apo ni Zabdi na anak ni Zera. Kaya't sinabi ni Josue kay Akan, Anak, sa harapan ka ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Igalang mo ang kanyang pangalan. Magsabi ka ng totoo. Huwag kang magkakaila ng anuman. Ano ang ginawa mo? Sumagot si Akan, Totoo pong nagkasala ako kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sa mga bagay na nasamsam ko sa Jericho, may nakita akong isang mamahaling balabal na yari sa Babylonia, halos 8 librang pilak at isang bareta ng gintong mahigit pang 2 libra. Kinuha ko ang mga iyon at ibinaon sa lupa sa loob ng aking tolda. Nasa kailaliman po ang pilak. Nagsugo si Josue ng 2 tao na patakbong pumunta sa tolda ni Akan. Nakabaon nga roon ng dabit at nasa ilalim nito ang pilak.
Iniharap nila kay Josue at sa buong Israel ang lahat ng iyon at inilatag sa harapan ni Yahweh. Dinala ni Josue at ng buong bayan si Akan, gayon din ang pilak, ang damit at ang barang ginto sa libis ng kaguluhan. Isinama rin nila ang kanyang asawa, mga anak, mga baka, kabayo at tupa, tolda at lahat niyang ari-arian. At sinabi ni Josue, bakit mo kami ipinahamak? Ikaw naman ngayon ang ipapahamak ni Yahweh. At pinagbabato ng buong bayan si Akan at buo niyang sambahayan hanggang mamatay. Sinunog silang lahat kasama ng kanilang ari-arian. Pagkatapos, tinabunan nila ng mga bato. Naroon pa hanggang ngayon ang mga batong iyon. Nawala ang galit ni Yahweh, mula noon ang pok na iyo'y tinawag na libis ng kaguluhan. Yan. Ilan po sa atin ang namumuhay araw-araw na gumagawa ng mga decisions based on facts at based po sa mga input na binigay sa atin ng ibang tao or kasama dyan yung na-accumulate natin na karunungan sa mundo. Halos araw-araw po tayo ay nahaharap sa mga desisyon. Everyday po yan, mga kapatid. Wala pong araw na hindi ka gagawa ng desisyon. Yun nga lang paggising mo kakain na ba ako o mamaya na? Tapos, maliligo ba ako o hindi? Pati pala yun no? Naharap sa desisyon. Alin ang isusuot kong damit? Araw-araw po yan, mga kapatid. Tayo po ay nahaharap sa desisyon. At ang paggawa po ng desisyon na base sa mga facts lamang or sa input ng ibang tao or dun sa na-accumulate mo na karunungan is a dangerous way to live. Lalong-lalo na ikaw ay isang Kristiyano. I say dangerous kasi hindi na po tayo nabubuhay lamang ngayon na sinusunod ang sarili nating kagustuhan. Ang nangyari po dito sa mga Israelita, yung kanilang unang battle against Jericho ay matagumpay, hindi ba? Pero nakalimutan nila na yung pananagumpay nila doon sa Jericho ay hindi base sa karunungan, hindi base sa input ng ibang tao, at hindi rin base sa mga facts. Kasi ang fact doon, impregnable ang wall ng Jericho. Ito ay nakapinid, ang sabi sa binasa natin, ng walang makakapasok at wala ring makakalabas. Fact. That is a fact, mga kapatid. At ang kanyang mga soldiers, actually, ang Diyos mismo ang nagsabi na they are mighty men of valor. Ang mga sundalo ng Jericho. So matindi yun, big time kung tutuusin sa salitang natin ngayon, big time ang Jericho. That is a fact. So kung ang decision lamang nila Joshua, sila Joshua, kung ang decision lamang nila ay based on fact, ay hindi susugod yun. Hindi ba? Hindi susugod yun. At kung ito naman po, ay based lamang sa input din ng mga tao sa paligid, hindi rin susugod yun. Kasi nga matindi ang kalaban. Ngayon, kung based naman sa karunungan na pag-aralan natin that to fight an army, you need an army. Pero hindi doon nakabase. Nakalimutan nila dito yon, mga kapatid. Ang una nilang laban ay napanalunan nila using their trust in God. Pagtitiwala lang talaga sa Diyos ang hawak-hawak po nila noon.
Ngayon po, they are about to find out kung ano ang nangyayari when people fail to seek the face of God for direction. Kaya, yung ating lesson ngayon, get ready to fail. Sabi ni Pastor, parang di yata maganda yan, nire-ready mo yung mga tao to fail. Hindi po kayo nire-ready to fail. Ang gusto pong iparating nitong chapter 7 na ito, na once na ikaw ay namuhay nang hindi na ayon sa kalooban ng Panginoon para sa iyo at hindi ka na sumusunod sa mga instruction niya, get ready because you will surely fail. Yon ang ibig sabihin po dito, mga kapatid. Kapag ka po sinusunod natin ang pamamaraan ng Diyos, di ba, ang kanyang plano sa buhay natin, paulit-ulit nating sinasabi na we can prepare to receive God's results and triumph, di ba? As we embrace yung kanyang plan, pag yun ang pinopursue natin. Pero dito sila Joshua and the Israelites, they are about to learn a tragic lesson, mga kapatid. Ano yung lesson na yun? Na yung past victories natin are no guarantee for continued victories and success. Bakit kaya ginawa ng ganun ng Panginoon? Di ba pinag-aralan natin, sabi ni Paul, gusto ng Diyos na lagi kang managumpay. Yes po, that is a fact. Gusto ng Diyos palagi kang managumpay. Pero napag-usapan din natin that we cannot reach perfection here on earth. Kaya there will come a time na talaga pong mawawala ka talaga sa linya, mawawala ka sa hulog, sa pagsunod kay Lord. Minsan nabubuhay yung dating atin, ang sinusunod natin, yung gusto natin. Kaya magfe-fail po talaga tayo. Ngayon, dito, ang isa pang tinuturo dito mga kapatid ay yung following God's plan requires following it completely. When I say completely, dapat wala kang imimiss. Diba? Ang nangyari kasi dito kay Joshua, ang akala niya, yung binigay na pamamaraan ng Diyos sa kanila doon sa Jericho is the same pamamaraan. Nakalimutan na niya na hindi na siya nag-consult kay Lord eh. Basta sinabi lamang nung mga pinadala niya, huwag ka na magpadala doon, di na kailangan ng ganun. Parang sasabihin niya, maliit lang yan. Yun na nga ang masaklap doon. Maliit lang ito compared to Jericho, pero natalo pa rin sila. Yun po kasi ang nagagawa ng presence ng Diyos in your life. Kahit malalaki kapag ang presence na, kaya nga diba sinong nagsabi ng, if I find favor? Si Moses, di ba? In your eyes, so Lord, go with me, go with me. Alam niya kasi na kapag ang presensya ng Diyos ay kasama mo, kahit anong daanan mo, kayang-kaya. Pero once na nawala yun, yun ang nangyari dito. Ang pagkatalo po nila sa ay merong dalawang misconception na nagawa dito si Joshua. Unang-unang misconception, failure to seek God's direction for the second battle. Kasi nga, akala niya, ganun pa din. Pangalawa, yung violation ni Achan. Dahil kumuha ng mga ipinagbabawal. Yung God's instruction niya for the battle for nakalimutan po niya. So when we do not follow God's directions and instructions, you get ready to fail. We all get ready to fail because you are already moving nang mag-isa ka. Kasi wala ang Diyos doon. Tandaan natin ito mga kapatid. Kapag tayo ay may ginagawang bagay na hindi po muna natin tinanong sa Diyos kung ito ay Kanya bang kalooban o hindi, tayo'y gumagawa na on our own. Mag-isa ka na lang doon, hindi mo na kasama ang Diyos. Alam niyo po, ang failure is a word na kahit isa sa atin, ayaw nating maging associated sa salitang failure.
Actually, pag sinabi ka nilang failure, parang, di ba, sa madaling salita ngayon ng mga bata, loser, hindi ba? Every time na may magsasabi sa'yo nun, parang nagpa-flashback yung nasa right-hand corner ng test paper mo na ang nakalagay F. Kulay red pa, tapos F. Ibig sabihin nun, failed. Alam niyo kung bakit yon? Medyo nakakakaba or nakakawala ng ano. Kasi pag nakita mo yung F na yon, parang ang nakadrawing sa'yo, parang yung F hindi nga failed ang ibig sabihin sa'yo nun eh. Pag nakita mo yung F, ang ibig sabihin nun sa'yo, stupid. Hindi ba? Parang B-O-B-O, gano'n, di ba? Kasi nga, F. So wala sa atin na may gusto po niyan, na ma-associate tayo sa word na yan. Sino ba naman ang tao na nagseset for failure? Wala naman. Ikaw lagi nagpe-prepare ka para manalo ka. Kaso mo nga, natalo dito, mga kapatid. Alamin natin. Kung gusto po natin na ang pananagumpay po natin sa buhay natin mas madalas kesa sa mas hindi, meron tayong mga gagawin. Unang-una rito na nakita natin, mga kapatid, ayon sa binasa natin na Joshua 7, kailangan po iwasan natin ang self-confidence. Kasi only God knows the right way. Alam ko yan. Akin na, ako na yan. Alam ko yan. Ganyan ang nangyari. Sabi, huwag kang magpadala doon. Alam na natin yan. Sayang lang yung pagod ng mga marami. Konti lang sila konti lang padala mo. Yun, mga kapatid. Alam nyo ba, nanakbo sila? Tapos sa ibang version, ang word, their hearts melted. Di ba, ang ng Gilas ay puso. Di ba, laging sinasabi ng Gilas Pilipinas, puso. Dito, their puso melted. Sa takot. Kasi, nag-retreat sila, hinabol pa rin sila ng mga taga-ai. So, si Joshua kasi dito, ni-reuse niya yung tactic na binigay ng Diyos sa kanila nung unang pagpapanalo nila sa Jericho. Ang akala nila, yes. Kung tutuusin, parang wala namang masama doon, di ba? Pamamaraan pa rin naman ng Diyos ang ginaya ko Siya rin naman ang tumulad nun. Okay, ganito po kasi yan. Kapag ka po, again and again, kinahon natin ang Diyos, hindi na tayo magkoconsult sa Kanya sa mga darating na laban sa buhay natin. Kapag ka ang ginagawa nating reference, yung taktika na pinagamit niya sa'yo nung iniligtas ka niya ng una. Hindi mo na kailangan ng Diyos Kasi bakit? Ipapattern mo na lang kung ano yung ginawa mo nung nakaraan sa Kanya. Ayaw ni Lord noon. Ang gusto ng Diyos, palagian tayong lumalapit sa Kanya for direction and instruction. Gusto niya yon. Kaso, ni-reuse niya. Ibang sabihin ng ni-reuse? Ni-recycle niya. Ni-recycle ni Joshua yung pamamaraan na ginamit ng Diyos sa pagkapanalo nila sa Jericho. Mga kapatid, we need to remember na sa bawat laban sa buhay natin at bawat sitwasyon sa buhay po natin, ang Diyos chooses His own ways. Di ba panag-aralan na po natin nung last week? He chooses the outcome and the criteria of your every situation. Siya ang namimili kung paanong paraan, kung ano ang resulta, at kung ano ang criteria. At hindi po pwedeng ikahon natin ng Diyos na, ginawa niya na yan ng ganyan noon saan na ngayon ganyan na rin pamamaraan? O di tayo na naman ang nasusunod. Hindi ka na pupunta sa Kanya. Tignan mo dito, sa verse 2, si Joshua, self-confidently but mistakenly, sabi niya, he presumed to know yung approach na gagawin sa ai.
Hindi siya nagtanong. Sana tinanong niya, Lord, tama ba? Konti nga lang ba talaga ang ipadadala ko? Pero hindi eh. Nung narinig niya yung report, ang sabi niya sa ano, sinabi ng Diyos na sasakupin ng ay, sabi niya agad, punta kayo doon, magpadala ng spy doon sa country na yon. Eh, yun yung ginawa niya sa Jericho. Pero this time, wala pang sinasabi si Lord sa kanya kung anong gagawin niya sa ay. Nagpadala na siya agad. Pangalawa sa verse 3, self-confidently but mistakenly, he presumed to know how to fight Ai again. Sabi niya, do not weary all the people there. For the people of Ai are few, kokonte. Pinaniwalaan niya. Yung sinabi, kasi wala pang sinabi ang Diyos na magpadala ng spy. Natural, yung pinadala niyang spy, ang paniniwalaan niya. Dahil siya nagpadala nun hindi naman sinabi ni Lord na ipadala. Nagpadala na agad. Tapos, self-confidently but mistakenly, pinresume niya to believe na he would triumph again using the same tactic na ginamit sa Jericho. Anong kasalanan ang tawag doon? Pakinggan ninyo itong Psalm 19:13. Keep back thy servant also from presumptuous sins. Ang sabi, let them not have dominion over me. Then shall I be upright, and I shall be innocent from great transgression. The sin of presumption. Yun ang nangyari dito kay Josue. Sa Tagalog, ang presumption ay pangahas. Kapangahasan, mga kapatid. Tignan po ninyo ha. Actually, yung great transgression dito is disobedience. Kasi nga, pinresume agad nila ni Joshua. Ang sin of presumption is to act without authority or permission. Supposing that God is somehow obligated to support you in your chosen venture. Ulitin natin, maganda po ito. Ang sin of presumption is to act without authority or permission, supposing that God is somehow obligated to support you in your chosen venture. Didesisyon na natin ang mga bagay-bagay, tapos sasabihin natin, Lord, ba't mo naman ako pinabayaan dito? Pinag-pray ko naman to sa iyo Yes, pinag-pray mo, pero ikaw ang nagplano nun. Pinaalam mo yon. Hindi tayo nagpapaalam. Pinapaalam lang natin kay Lord. Lord ito ginawa ko tulungan mo ko dito Yun. Hindi muna natin inalam na kung ano ang pinagagawa niya sa atin. Kapangahasan sa mga anak nga natin, pagka ganyan ang ginawa, pangahas na bata to. Di ba parang pinagunahan mo ko hindi ko naman pinagagawa sa iyo yan, ginawa mo na. Ganun po yun. Sa Webster Dictionary, ang sabi po ng Webster Dictionary, ang presumption daw is marked by headstrong confidence. Ano yun? Pag sinabing headstrong, mahirap palang Tagalogin yung headstrong, Hindi, stubbornly, Matigas oo na basta yun. Headstrong confidence. Confident na nga, medyo may kapangahasan pa na confidence. Parang over, no? It is, sabi niya, unreasonable adventurousness. Unreasonable adventurousness. Minsan sumusobra tapang natin Parang unreasonable na. Naalala ko, nung bata ako, gusto ko nung mga mga rides. Na yung parang dudukutin ng sikmura mo kapag Pero ngayon, pagka niyayaya ako, hindi na, tatakutin ko sarili ko. Magbabayad ako para takutin ko pa sarili ko. Hindi ba? Pero nung bata tayo, ay naku, minsan kahit di mo kaya, kaya mo
Oo. 'Di ba? Nung bata ako, alam nyo, headstrong, yun. Perfect example yata ito. Headstrong, yung confidence ko, headstrong confidence. Nakakuha ko kasi yun sa tatay ko eh. Dahil sa sobrang tapang ng tatay ko, akala ko kaya ko din lahat. Alam mo, nung elementary ako, di ba lahat ng mga bata takot magpa-injection? May mga injection kasi mga baku-bakuna dun sa school. Ayaw nila. Kahit takot ako sa karayom, dahil sa kayabangan ko, uuna ako, papakita ko sa kanila na wala lang yan, pero takot ako nun. Pero dahil sa mayabang ka nga, headstrong confidence, puuna ako na magpapabakuna. Pero ngayon, umuuna pa rin. It is also venturing to undertake something without reasonable prospect of success or against the usual probabilities of safety. Yun ang kay Webster. And the Lord does not want us to be presumptuous, mga kapatid. Kasi gusto niya, sundin natin siya at dapat mag-act lang tayo within the boundaries na sinet niya sa atin. Doon kasi nasusubok ang obedience ng isang tao. Doon nasusubok ang lahat ng pagsunod ng isang tao. Kapag na ano nyo ba yung yung mga bata na nilalagyan ng marshmallow or chocolate sa harapan, tapos sasabihin ng nanay, "Huwag mong gagalawin yan, hintayin mo ako ha, hintayin mo ako, pagdating kakainin natin yan." Di ba lalabas yung nanay? Merong mga bata na hindi talaga hahawakan lang nila na gano'n, tas gaganyanin lang nila habang naghihintay sa nanay. Pero merong iba, hindi pa nakakalayo yung nanay, pag tinignan na gano'n, kukunin nila, tas isusubo na nila. Di ba? Para rin talaga tayong mga bata na no? Pero ang tinitignan dito, are you willing to follow the Lord? O are you willing to act within the boundaries na isinet lang niya? Kung hanggang saan ka lang, doon ka lang. Minsan kasi mga kapatid, pag magaling tayo sa ganitong bagay, akala natin palagi, hindi, pinagagawa ni Lord sa akin yan kasi alam niyang magaling ako dyan. Hindi porke magaling ka sa isang bagay, ipapagawa ni Lord sa iyo yan. Minsan, ang ginagamit ng Diyos para gawin yon yung walang, yung walang alam. Para makita ng mga tao kung ano ang kaya niyang gawin sa mga taong walang alam. Kung magaling ka na, kung magaling ka sa bagay na yon, tas kahit hindi pinapagawa ng Diyos sa iyo, ginawa mo, wala, hindi makikita ang bakas ng Diyos doon. Ang makikita ng tao, ikaw. Bakit? Kasi alam nilang magaling ka sa bagay na yon. Nasaan ang surprise doon? Or nasaan meron bang word na amazement? Asan ang amazement doon, di ba? Nasaan ang glory ng Diyos doon? All over nung sitwasyon na yon, printed ang pangalan mo. Dahil nga, magaling ka sa bagay na yon. Di ba? So, ang tawag doon ay self-willed. Self-willed na mga tao. Ang self-willed kasi, to be self-willed is to be presumptuous. Ang akala ng mga tao, ang Diyos pa rin ang may nagpapagawa sa iyo noon, pero hindi na pala. Hindi, alam nyo ba that the Lord despise yung mga tao na gumagawa ng mga hindi niya inordain na gawin ng taong yun? Oo, ayaw ni Lord yun, mga kapatid. Pag hindi inordain ng Diyos na gawin mo yun, do not. Pangalawa, avoid, di ba? O yung una, avoid. Anong avoid natin? Self-confidence. Avoid self-confidence. Pangalawa, avoid self-assurance. Because only God can give you continuing victories. Huwag yung assured ka na, porque nga ganun assured na. Ganun ang nangyari kay Joshua. Yung Joshua, ano ba nangyayari sa lalamunan ko?
Babaan natin. Bababa na boses ko eh. Gayahin natin si Lola Ched. Oo nga eh. Parang yung kitatapred yata ang mas maganda. Yung Joshua's self-confidence led him to be self-assured regarding the victory over Ai. Alam nyo, unfortunately, na-miss dito ni Joshua ang isang importanteng aspect in following God's plan. Alin yun? Seeking God, seeking His direction for every step. Hindi lang yon for some steps, but for every step, mga kapatid, kailangan sinisik natin ang direction ng Diyos. Tandaan po natin na gusto ng Diyos managumpay tayo. Para lahat sa atin yan, God desires to give us victory. Kasi ang Diyos, binigyan sila ng victory over Jericho. And the Lord wanted them to triumph over Ai also. Kasi sinabi niya, ibibigay ko sa iyo yan eh. Romans 8:37, ang sabi rito, yet in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. So gusto ng Diyos na managumpay tayo. 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. 2 Corinthians 2:14, yung pinag-aralan natin last week. Now, thanks be to God who always, sabi niya, leads us in triumph in Christ. So, gusto po ng Diyos na palagian tayong managumpay. Pero, yung palagi ang pananagumpay natin na yan ay hindi po magdidire-diretso kapag ka hindi natin hinihingi ang kanyang direksyon and instruction for every step na gagawin natin. Ngayon, para po tayo ay magkaroon ng patuloy na pananagumpay, alamin natin kung ano ang hindi pananagumpay. Mga misconceptions eh. Marami tayong misconceptions eh. Unang-una, ang pananagumpay po is not an once for all automatic inheritance. Ang nangyari kay Joshua ganun eh. Na porke na nagumpay siya nung una, akala niya, sunod-sunod na kahit na hindi niya natanungin ng Diyos. Kasi pinanalo na ako ng Diyos nung una eh. Hindi pa naman gagawin ba yan ngayon? Gagawin naman niya talaga yon. Pero, kailangan natin ang kanyang direction and instruction for every step. Importante yun, mga kapatid. Kailangan tayong ma-remind na sa buhay po natin, yung abundant life na sinasabi ng Diyos is not a continuous and broken chain of victories. Ulitin natin ha. Baka nalilito po kayo. Ang Diyos, gusto niya na mananalo tayo palagi. No doubt about that. Gusto niya continuous yung ating victory. Pero kapag hindi po tayo tumatanggap o naghihingi ng instruction sa Kanya at saka ng direction for every step, doon napuputol yung continuous victory na gusto ng Diyos para sa atin. Nakuha po natin mga kapatid, hindi po conflicting ito ha? Oo. Ang victory po is available but not automatic. Yun ang nangyari dito kay Joshua. Victory is always available. Kaya nasabi ni Pablo yan eh. Always available, but not automatic. Meron tayong part na gagawin, yung sinasabi natin. Palagi. Tapos, ang victory is not an emotional high. Hindi mo pwedeng i-psych yung sarili mo na mananalo ko, mananalo ko, mananalo ko. O kaya getting ready for the mood ng minsan sasabihin ng mga iba pa nga eh. Parang kailangan na. Yung feels like na sinasabi natin, feels like it's time to act.
Yung mga damdamin natin, hindi po siya emotional high. Huwag nating basihan doon yun. Mga kapatid, hindi po pwedeng ikukondisyon mo yung sarili mo. Walang ganun. Ang sabi doon, for every step, ask for God's direction and instruction. Sunod, victory is not a dream reserved for the super saints. Ang akala mo lang ba ang mga nanalagumpay, yung mga santo, yung mga sa tingin mo na tao na hindi na makabasag pinggan? Hindi po, mga kapatid. Hindi po totoo 'yon. Bakit kamo? Ang Diyos nga kadalasan gumagamit ng mga taong hindi mo akalain. Tapos biglang mananagumpay. Sabi ko nga sa inyo, gustong-gusto ng Diyos na gamitin yun eh. Kasi bakas na bakas sa sitwasyon ng taong yun na ang Diyos lamang yun eh. So hindi po siya reserved sa super saints, ha? And victory does not happen, mga kapatid, while we passively wait. Victory does not happen while we passively wait. Remember yung lesson natin nung nakaraan? It is a partnership between you and the Lord. And when you say partnership, yung dalawang magka-partner ay nag-agree. Oo. Anong word na ano? Teamwork sila, kaya nga tinawag na partner eh. Kasi teamwork, mga kapatid. So hindi po darating ang victory sa iyo habang nakaupo ka lamang at wala kang ginagawa. A victorious Christian deliberately and personally involved in a process that leads to victory. Kailangan mag-involve ka. Kailangan ibigay mo yung sarili mo sa Diyos. How can the Lord work through you when you do not agree with Him? Kaya nga sabi ko po sa inyo, kailangan yung mga amens po natin ng Diyos at yung mga hallelujah natin ng Diyos para maka-work siya sa buhay natin. When you say, Amen, Lord, sinasabi mo sa Kanyang, Yes, Lord. Yes, Lord. Begin to work. Yes, Lord. Tinatanggap ko. Mag-umpisa ka na pong gumawa sa buhay ko. Lead me, Lord. When you say amen, sinasabi mong, yes, Lord, let's go. Umpisa na tayo, Lord. Lead me to victory. Lead me to victory. So, ang kailangan may personal involvement tayo sa process ng victory. Ang sabi nga ni Charles Swindoll, the abundant life God provides is not an unbroken chain of victories. But the strength we need is there to be claimed. Tama siya, di ba? Sunod, ang Diyos, alam niya, di ba, sabi natin, God desires to give victory. Pangalawa, God knows every hindrance in our way. Hindi man alam ni Joshua kung ano ang ginawa ni Achan, alam ng Diyos. Alam niya kung ano ang nangyayari. Ngayon, dito, in failing to ask, Joshua did not wait for God's direction and instead of victory, defeat ang nakuha nila. Siguro kung si Joshua, nag-consult muna siya kay Lord bago niya sinugod ang Ai, na sinabi na ni Lord sa kanya na, wag, kasi may nagkasala. Hindi man natin alam, alam ng Diyos. Hindi man natin alam, alam ng Diyos, mga kapatid. Ngayon, having failed, di ba, ang maganda kay Lord, if you fail, pwede kang bumalik sa Kanya para mag-depend ulit ikaw. Dito kasi, lahat nag-suffer dahil sa kasalanan ni Achan. Buong Israel nag-suffer, mga kapatid. At hindi lang yun. Totoo yun, sinabi ni Josue. Sabi niya, paano na yan pag nabalitaan ng ibang
lahi, nawala ka na sa amin. Hindi ba sa Jericho, ang sabi sa kanila, ang sabi ni Rahab, takot na lahat ang mga tao dito sa inyo. Dahil sa mga nabalitaan nila, hindi pa nga nila nakita eh. Dahil sa mga nabalitaan nila na ginawa ng Diyos na pinaglilingkuran ninyo. Kung sana nagtanong, o yan, napahiya hindi lamang ang buong Israelita. Sa totoo nun, napahiya din ang pangalan ng Diyos. And how many of us do the same nowadays, mga kapatid? Ilan po sa atin na alam nila na Kristiyano tayo, pero pag ginagawa natin ang mga bagay na hindi makakristyano, akala nyo po ba tayo lang ang napapahiya? Mas napapahiya dyan ang Diyos. Kasi ang galing nating mag-declare na it's no longer I that liveth, but Christ hath lived in me. Ang ano natin, masyado tayong bold in proclaiming na it's Christ living in us already. Pero yung mga ginagawa naman natin, pagka ang mga ginagawa po natin, sinasabi natin, ay hindi yung bagay na maka-Diyos, ang unang napapahiya ang Diyos, mga kapatid. At ganyan lang nangyari po dito. Tandaan natin, mga kapatid, there can be no triumph when we fail to seek God's direction. Wala po, wag nang asahan na mananagumpay tayo sa gagawin natin kapag hindi natin tinanong ang Diyos. Luging-lugi kaya ang Diyos sa atin? Gagawa tayo ng mga bagay-bagay na hindi man natin siya kinukonsulta. Tapos pag hindi nag-workout, si Lord pa rin ang may kasalanan. Hindi na nga siya tinanong, tapos pagka pumalpak pa, siya pa rin ang may kasalanan. Walang lusot ang Diyos sa atin, mga kapatid. Sunod, kailangan po nating isik ang direction ng Diyos because He can bring victory from defeat. Alam mo, thank you Lord na lang talaga yan. Ito pong salitang ito, itong phrase na ito, naku mga kapatid, thank you Lord yun sa atin. Nag-a-apply sa atin lahat yan. Yes, He can turn your curse into a blessing, even your curse. Nalunok ko na. Even your curse into a blessing kapag bumalik tayo sa Kanya. Alam nyo, yun lang ang kagandahan kay Lord. Di ba lagi ko nga sinasabi, salamat na lang hindi tayo si Lord. Kasi ito kapag pumalpak ka, pwede kang bumalik, sasabihin niya, okay, ayusin ko yan. Pero pagkatao, bala ka, ginawa mo yan panagutan mo yan. Biglang na, ano ba kinalaman ko sa ginawa mo? Nung gumawa ka, mag-isa ka lang, tas ngayon, isasama mo ko? Damay-damay? Oo, di ba? Ang hilig-hilig man damay ng mga tao. Pero buti na nga lang talaga, hindi tayo si Lord. Oo naman, mas malupit talaga tayo. Ano na yan? Okay. When you seek God's direction, He can bring your victory from defeat, mga kapatid, ha? Now, armed with God's direction, nakita na ngayon ni Joshua ang plano ng Diyos. Yun na yun sa hindi ko na binasa hanggang chapter, di ba, 8? Pero 7 to 8 tayo ngayon. Sabing gano'n, See, I have given into your hand the king of Ai, his people, his city, and his land. Nakita na ngayon. After na makita nila Joshua kung bakit nagkaganoon, ipinakita rin naman sa kanila ng Diyos na from your defeat, kahit na natalo na kayo, pwede ko pa rin kayong panalunin. Sa same laban na tinatalo ninyo, pwede pa rin kitang panalunin dyan. Iba kay Lord, mga kapatid. Sa mundo, pag talo ka na, sorry, talo ka na. Pero kay Lord, may mga second chances. Thank you, Lord na lang yan, mga kapatid. Ngayon, with God's plan, si Joshua, alam na niya kung paano mag-proceed sa plano. Nung nakita niya yung plano ng Diyos, alam niya na ngayon kung paano mag-proceed. Tapos, when we follow God's plan and seek His direction,
pwedeng i-restore ng Diyos yung naputol nating victories. Kasi nga, gusto niya patuloy ang ating pananagumpay. Kaso may mga tao na kapag ka natalo, pinangatawanan. Wala Maya mo na. Kasalanan ko naman kaya ba't ako nagkaganyan? Maya mo na lang. Pwede ka namang bumalik kay Lord. Tapos, pagsisihan? Ha? Pride Pinangatawanan na nga. Pinanindigan na lang. Kasi ginusto ko to ganun talaga Di ba mga kapatid? So, ang isa po dito na maganda na gagawin mo kapag ka nakita mo na yon, do not delay. Huwag mong i-delay yung paglapit mo sa Kanya. Huwag nating i-delay. Tapos, lapit ka agad. Kapag ka natalo ka, lapit ka agad kay Lord. Tapos, kapag ka lumapit ka na sa Diyos, sigurado yan, mga kapatid. Aayusin niya ulit. Mag-start na naman siya to turn circumstances in your favor again. Yung nawalang mga oportunidad, babalik yun. Kasi, kayang-kaya ng Diyos i-manipulate yung mga circumstances para sa favor mo. Kayang-kaya niya yan, mga kapatid. So, itaturn niya ngayon ang mga circumstances again to your favor. And now, it's your time again to talk back to the enemy. Kumbaga, pwede mo sabihin sa kanya, Belat, kasama ko na ulit si Lord. Wala ka na ngayon sa akin, di ba? Sa Micah 7:8 sabi, rejoice not over me, O my enemy. Ang sabi niya, when I fall, I shall rise. When I sit in darkness, the Lord will be a light to me. Ang gandang declaration nito, mga kapatid. Kapag kagaya nito, na-restore na ulit yung iyong relasyon sa Diyos, ang lakas na naman ng loob mo. No? Malakas talaga ang loob natin. Bakit? Alam mo, nasa side mo na naman ng Diyos Kaya malakas ang loob mo ngayon. Ganda kaya nito. Sasabihin mo lang pala, Micah 7:8. Rejoice not over me, O my enemy. Parang sinasabi mo, layuan mo ko Satanas, ha? When I fall, siya man ay bumagsak. Hindi siya mawawalay. Dahil ang Panginoon ay hawak siya. Kaya sabi niya, I shall rise. When I sit in darkness, di ba? Dumating man ang mga pagsubok sa buhay, sabi niya, the Lord will be a light to me. So talk back to the enemy. Huwag kang parang talunan na, pag hindi ka bumalik kay Lord, talagang talunan ka na. Pero ang taong bumalik kay Lord, talk back to the enemy. And then, submit again to God's discipline. Micah 7:9 din, ang sabi niya, I will bear the indignation of the Lord because I have sinned. Aminin mo lang. Aminin lang. Huwag kang magmatigas, kapatid. Alam nyo ba na kapag sinasabi nyo lalo sa Panginoon, wala naman akong ginawa Naku, ikaw ang magsasuffer niyan. Ikaw magsasuffer. Ito nga ang sa atin Hindi ka naman i-condemn ng Diyos kahit na nagawa mo ngayon. Ang gusto lang naman niya, aminin mo. Pero, grabe, kaya pala ang tawag sa atin mga stiff-neck na na mayayabang na tao kasi ginawa mo na nga, sinabi na nga ng Diyos, bumalik ka lang sa akin, ibabalik kita sa dating kinalalagyan mo, pero tahasan mo pa rin sinasabing, wala akong ginawa. Wala akong kasalanan. Wala akong ginawa. Naku mga kapatid, sige, magmatigas ka, pero huwag kang magsisi. Pero walang nagmamatigas na hindi nagsisisi. Kasi sasabihin niya bandang huli, sayang naman, aaminin ko lang naman pala, tapos hihingi lang naman pala ako ng tawad kay Lord, tapos ire-restore ako sa dating kinalalagyan ko. So, submit again to God's discipline, mga kapatid. Temporary lang naman kasi yun. Yung God's discipline, temporary. Pero, yung kanyang unfailing love, permanente. Ano yung kanta ni Sister Sally? Is anger last for a moment?
but His favor lasts for a lifetime. Oh, hindi mo makakanta yan. Good things will not follow you, mga kapatid. Kapag ka hindi ka umamin na meron kang ginawang kasalanan at bumalik sa Panginoon, hindi mo po pwedeng kantahin yung, surely goodness and love will follow me. No. Surely, failure will follow you all the days of your life if you will not come back to the Lord. Submit to the Lord again. And after submitting to the Lord, fuel your faith. Maggas ka ulit. Gas up, mga kapatid. Kahit anong sasakyan, pag walang gas, hindi aandar. So, yes, gas up again. Fuel your faith. Dahil ang pananampalataya mo will carry you through kahit na ano pa ang dadaanan mo. Eh kung walang gas yan, hanggang gate ka lang. Ha? Mahal daw kasi ang gas. Mabuti nga, ang gas ni Lord, hindi naniningil eh. Oo. Anli ang gas ni Lord. Tapos, libre. Kailangan mo lang ikarga. Again, kailangan mong ikarga. Hindi papasok yan sa tangke ng pananampalataya mo kung hindi mo ilalagay na ganon. Ano ka ba naman? Gagawin mo pa bang gasoline boy si Lord? Siya pa yung maglalagay doon? Mga kapatid, ha? Fuel your fight. Fuel your fight. Imaginein mo, kapag fuel your faith pala. Imaginein mo fighting without faith. Hirap nun. Yan, siguradong failure yan. So tomorrow, mga kapatid, ha? Ano ba ang mature attitude dapat nating mga Kristiyano when it comes to failure? Mature attitude, ha? Kasi merong mga immature attitude eh, pagdating sa failure eh. Ano ba talaga dapat ang maging... Kasi alam nyo, one way or another, sa lifetime natin dito sa mundo, we will fail. Magkakaroon tayo ng failures. Now, sigurado pala yun, magkakaroon? Yes, because we are not perfect. So, ano ngayon ang dapat maging attitude natin? Kaya nga preparing eh. Get ready to fail. Kasi tingnan ninyo, if you are not ready to fail, what will you do when you fail? And surely you will fail. What will you do? Diba? Tomorrow nga yun. Oo, itutuloy natin tomorrow. Para po wag tayong manatiling talunan. Tomorrow. O ngayon na, totoo na to. Happy birthday, Sister Odette Danganan! Happy 60th! Kagabi, ang ganda-ganda ni Odette, no? Oo, nagra-radiate yung kanyang... Oo, nagra-radiate yung kanyang saya. Oo, pagpasok niya, saya-saya na niya agad eh, no? Oo. Kagabi pala naka-rubber shoes siya over the gown. Oo, kasi masakit sa paa. Tama naman yun. Happy birthday and welcome to the world of privileges and discounts, Sister Odette Danganan. Happy birthday din sa iyo, Len. Si Len Dizon. Sister Yomi Cabral. Happy birthday, Yoms. Sister Lay Salagubang. Sister Audrey Isabella. Sister Daniel Patulay. Ganyan yung spelling niya, ang pangalan niya. Sister Rose Francisco. Sister Taling Lubugan. And Sister Lauren Avila. And belated happy birthday po kay kay Sister ba? Oh, okay. Akala ko may Norman na napangalan ng sister. Brother Norman Quinto, Brother Alex Quinto, magkapatid yan. Kapatid ni Sister Veron. And Sister Mercy Pega. At congratulations din kay Sister Veron. Napakaganda ng bahay ni Ate Veron. Yayamanin ang bahay ni Ate Veron. Kaya happy birthday po sa inyong lahat and congratulations. Pam, 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 pam.
happy, 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 happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday, mga kapatid! Celebrate your special day! Ngayon naman po, ang ating repeat new song of the week, Ikaw o Aking Diyos. Repeat nga. Sabi ko, repeat. Repeat new song of the week, Ikaw o Aking Diyos. Kinompose ni Sister Mariam de Guzman. Iya! Inintay ka ni Sister Jam. Arranged by Brother Jess Atienza. And this time, meron tayong bagong artist. Interpreted by Sister Venus Balanggi. Ikaw o aking Diyos, ang aking kanlungan. Ikaw o aking Diyos, ang tanging tuluyan na nagbibigay kapahingahan sa aking buhay. Ako'y di nag-isa, sa pagsubok ay laging may pag-asa. Hindi ka bumitaw, hawak mo aking kamay. Aking Diyos, mahal mo akong lubos. Mula sa'yo, buhay na taglay. Aking Diyos, ako ay tinubos. Kalayaan ngayon ay taglay. Pupurihin ka, aawitan ka, sambahin, mamahalin. Aking Diyos, mahal mo akong lubos. Puso'y puno ng tuwa. Kanlungan, ikaw o aking Diyos, ang tanging tuluyan na nagbibigay kapahingahan. Aking Diyos, mahal mo akong lubos. Mula sa'yo, buhay na taglay. Aking Diyos, ako ay tinubos. Kalayaan ngayon ay taglay.
pupurihin ka, aawitan ka, sasambahin, mamahalin, aking Diyos. Mahal mo akong lubos, puso'y puno ng tuwa. O, di ba? May bago na tayo ngayon. Si Pastor Alex daw ang manager niyan. Ayan po ay si Sister Venus Balanggit. O, di ba? Ha? Oo, nanalo rin sila kahapon. Best couple sila kahapon, di ba? Ganda nung napanalunan. Thank you Lord po mga kapatid. So tomorrow po, we'll see you again. Hello po pala kay Brother Miko Reyes ng ating Sambales Outreach. Oo, nanonood na siya ngayon. Sa mga taga Sambales, nakakatuwa yung mga kamag-anak ni Sister Judith. So, we will see you again tomorrow mga kapatid ha. Patuloy po tayong sumubaybay para wag nating ma-miss yung ating mga series kasi napakahalaga at napakalaking tulong sa pamumuhay natin. So mga kapatid, God bless you po sa araw na ito. Patuloy po kayong gabayan ni Lord at ingatan at pagpalain sa araw na ito. God bless you all! 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy